Si Van ay dati pagod na empleyado sa opisina, walang tigil sa trabaho ngunit laging nauuwi na walang pera. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay muling isinilang bilang isang marupok na batang maharlika. Nakakabahala para sa kanya ang kanyang bagong paligid, dahil ang huling malinaw niyang alaala ay ang pag-uwi mula sa trabaho, kahit na may bahagyang pakiramdam siya ay ipinanganak sa mundong ito. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa bintana upang sumilip sa labas, ngunit agad siyang hinarang ng kanyang katulong na si Teal, na natakot na baka siya ay mahulog. Taglay din ni Van ang mga alaala tungkol kay Teal at sa kanyang pamilya sa buhay na ito, kaya naisip niya na isa ito sa mga reincarnation na madalas pag-usapan ng mga tao. Gayunpaman, natagpuan ni Teal na kakaiba na ang isang 2 taong gulang ay makapagsalita ng malinaw, lalo na't kahapon pa lamang ay sinusubukan pa niyang nguyain ang kanyang sariling paa. Iniwasan niya ito bilang biglaang pagkamulat ng bata sa kakaibang murang edad. Pagkaraan ng ilang oras, kumakain si Van ng tanghalian kasama ang kanyang pamilya nang tanungin siya ng kanyang ama, si Halpa, kung ano ang balak gawin ng lahat. Karamihan ay sumagot na mag-aaral sila ng mahika. Pagkatapos, tumingin si Halpa kay Van at tinanong siya tungkol sa kanyang plano. Sa halip na parang batang nagbababalita, kalmado namang sinabi ni Van na nais niyang pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng bansa, dahil marami pa siyang hindi naiintindihan. Labis na natuwa si Halpa, naniniwala na ang ganitong mahinahong sagot ay patunay na si Van ay lalaki upang maging isang marunong at kakayahang maharlika. Sinabi niya na sabik niyang hinihintay ang magic appraisal ni Van sa edad na 8, tiwala siyang mamamana niya ang affinity ng apoy ng pamilya. Ang papuri ni Halpa ay nagdulot ng inggit sa mga kapatid ni Van. Sa mundong ito, maraming uri ng mahika ang umiiral, ngunit pinahahalagahan ng mga maharlika ang offensive magic higit sa lahat, dahil ito ang ginagamit upang protektahan ang mga tao. Gayunpaman, masyado pang bata si Van upang magsanay sa mahika. Nang hapon na iyon, bumisita ang punong butler kay Van na may dalang bungkos ng mga libro at ipinaalam sa kanya na siya ang mangangasiwa sa kanyang akademikong edukasyon. Bagamat taglay ni Van ang mga alaala mula sa nakaraang buhay, hindi madali ang pag-aaral. Bukod sa matematika, ang pagkatuto ng wika ng mundo at ang mahabang kasaysayan nito ay lalo pang mahirap. Sa magandang bahagi, wala namang integral calculus sa mundong ito, kaya hindi na niya kailangang harapin iyon. Pagkalipas ng 2 taon, sinimulan ni Van ang pangunahing pagsasanay sa espada sa ilalim ni Teal, ngunit dahil sa maiikling binti niya, mahirap ang kanyang galaw, kaya palaging may pagkakataon si Teal na toxoin siya para sa kanyang aliw. Nang malaman ng punong katulong na babae kung paano tinatrato ni Teal si Van, pinigilan niya ito. Pinayuhan ng iba pang mga katulong si Van na magbigay ng wastong parusa, ngunit hindi niya nakikitang kailangan ito, dahil hindi siya naiinis sa mga walang pinsalang pagtutukso. Gayunpaman, pinaalalahanan siya na ang pagpapakita ng kawalang galang sa isang maharlika ay isang seryosong kasalanan sa mundong ito, kaya wala siyang nagawa kundi disiplinahin si Teal. Tumugon si Van sa pamamagitan ng banayad na pagpalo kay Teal sa noo at idineklara na sapat na ang parusang iyon. Lumipas ang 1 taon, at nagkaroon si Van ng 5 taon. Matapos niyang makontrol ang kanyang maliit na katawan, kayanan niyang makipagsabayan sa pakikipaglaban sa mga batang mas matanda sa kanya. Madali niyang nababasa ang kanilang galaw, dahil kulang sila sa estratehikong pag-iisip, kaya mas kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Namangha ang mga batang lalaki sa lakas ni Van sa kabila ng kanyang murang edad at mas lalo pang nagulat sa kabutihan niya sa kanila bilang karaniwang tao. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, nagpahinga si Van sa ilalim ng isang punong malapit. Di nagtagal, lumapit si Knight Captain D upang makipag-usap sa kanya, humanga sa kakayahan ni Van sa espada sa ganitong murang edad. Inalok niya si Van na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Van na karamihan ng kanyang oras ay ginugugol na sa pag-aaral kay Esparta. Sinabi ni Dee na hindi iyon problema, dahil pwede lang ayusin ang kanyang schedule. Pakiramdam ni Van na ang walang katapusang pagsasanay sa espada ay mas masahol pa kaysa sa pag-aaral, kaya pinili niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang routine. Nirerespeto ni Dee ang kanyang desisyon at hindi siya pinilit pa, ngunit iginiit niya na sanayin si Van sa tuwing libre ito mula sa mga leksyon. Dahil hindi niya kayang tumanggi, humiling si Van kay Dee na maging mahinahon sa pagsasanay, at pumayag si Dee ngunit sa simula ng training, wala talagang pagpigil si Dee nagpatuloy ang matinding sesyon buong araw,
kaya nagtaka si Van kung paano umiiral ang isang tao tulad ni Dee, lalo na't itinuturing ni Dee ang air squats bilang pahinga. Bagamat mabagsik ang pagsasanay, inamin ni Van na ito rin ay masaya. Pagkatapos ng isang taon ng pagtitiis sa mahigpit na siklo ng pag-aaral at pagsasanay, halos maubos ang kanyang isip ni Van. Nais niyang makipaglaro tulad ng normal na bata. Sinabi ni Till na pwede siyang magpahinga sa araw na iyon kung nais niya, isang opsyon na hindi pa naisip ni Van. Nang marinig ito, nagpas siyang bumisita siya sa palengke, isang lugar na hindi pa niya nakita. Pagdating niya, nabigla siya sa dami ng tao. Ipinaliwanag ni Till na ito ang pinakamalaking palengke sa kaharian, at ang gusali sa likuran nila ay ang Merry Chamber of Commerce, ang pinakamalaking kumpanya sa kalakalan ng kaharian. Napansin ni Van ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagalit ang lalaki sa kanya na huwag makialam, ngunit nang makita ang mga gwardya sa paligid, mabilis niyang binago ang tono. Ipinaliwanag niya na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin. Nagulat si Van na walang tumutugon sa sitwasyon, ngunit sinabi ni Till na karaniwan sa mga mahihirap na pamilya ang ibenta ang kanilang mga anak para sa pera. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang empleyado ng Chamber of Commerce upang siyasatin ang ingay. Agad niyang nakilala si Van bilang ika-4 na anak ng Marquis at magalang na sinabi na siya ay nasa kanyang serbisyo. Iniimbitahan si Van na humiling ng anumang kailangan niya. Tinanong ni Van si Rosalie kung magkano ang maaaring ibenta sa anak ng lalaki. Sa unang tingin, walang espesyal sa batang iyon, kaya tinanong ni Rosalie ang tungkol sa magic affinity niya. Sumagot ang lalaki na ang kanyang anak ay may thieving magic, na maliit ang halaga. Sinabi ni Rosalie na ang pinakamataas na alok ay hindi lalampas sa 3 pilak na barya. Nag-alab ang galit ng lalaki dahil ganoon kaliit ang halaga ng kanyang anak, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit sa bata, binubugbog ito sa lupa. Binalaan siya ni Rosalie na itigil ito, ngunit sinabi ng lalaki na huwag siya makialam. Dahil hindi siya mag-aalok ng higit sa 3 pilak na barya, idineklara ng lalaki na dadalhin niya ang bata sa mansion ni Didi upang subukan ang kanyang swerte doon. Bago siya makaalis, nagsalita si Van at nag-alok ng 5 pilak na barya. Alam ng lalaki na hindi siya makakakuha ng mas magandang alok, kaya tinanggap niya ang pera at umalis. Lumapit si Van sa bata, pinuputol ang mga tali niya, at tinanong ang kanyang pangalan. Tumayo ang bata at ipinakilala ang sarili bilang Kamshin. Sinabi ni Van sa kanya na malaya na siyang pumili ng sariling landas mula ngayon. Nagulat si Till at ang iba, dahil inakala nilang gagawin ni Van si Kamshin na kanyang alipin. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ni Van ang alipin at wala siyang balak magkaroon ng isa. Ngunit dahil wala namang pera o tahanan si Kamshin na mapupuntahan, inalok ni Van na isama siya pabalik sa mansion. Naniniwala si Kamshin na hindi papayagan ng ama ni Van na manatili bilang panauhin ng isang estranghero, kaya't kailangan niyang maging alipin ni Van sa halip. Hindi komportable si Van na maging amo ni Kamshin, ngunit dahil tinanggap ni Kamshin ang kasunduan, pumayag si Van na bumuo ng master-slave contract. Nag-alok si Rosalie ng tulong at kinuha ang kamay nila habang binibigkas ang isang spell. Nang matapos siya, lumitaw ang isang crest sa kamay ni Kamshin, na ipinaliwanag niya bilang patunay na kumpleto na ang kontrata. Dagdag pa niya na karaniwang naniningil siya ng bayad, ngunit pinawalang bisa ito dahil ito ang unang pagbisita ni Van sa palengke. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Van sa bahay, at si Kamshin, ngayon ay tinatawag ng Kem, ay nakasanay na sa kanyang tungkulin bilang personal na katulong ni Van. Sa araw na iyon, nagdala si Kem ng nakakabahalang balita, hinahanap siya ni Dee upang mag-schedule ng karagdagang pagsasanay. Natakot si Van sa kanya, kaya't binigyan niya si Kem ng cookie bilang panakip at hiniling na takpan siya. Handang gawin ni Kem ang kahit ano para kay Van. Pagdating ni Dee at pagtatanong para kay Van, nagsinungaling si Kem at sinabi na wala si Van roon. Agad na naramdaman ni Dee ang kasinungalingan, ngunit kinilala ang tapang na kailangan upang linlangin ang isang tulad niya. Sa kasamaang palad para kay Kem, nagustuhan siya ni Dee at nagpasya na siya na lang ang sanayin, kaya dinala siya palayo. Lumipas ang 1 pang taon, at malapit nang magwalo si Van. Lahat sa bayan ay nag-iisip kung anong uri ng mahika ang kanyang lilikhain sa kanyang appraisal. Kilala ang pamilya ni Van sa wind at fire affinities, kaya inaasahan ng lahat na magkakaroon siya ng makapangyarihang offensive magic.
Ngunit sa araw ng appraisal, lumabas na wala siyang attack magic. Sa halip, taglay niya ang production magic. Galit na galit ang kanyang ama, dahil itinuturing na pinakamahina ang production magic. Kailangan nito ang pagsasama-sama ng lahat ng materyales ng maaga at pagbuo ng eksaktong mental na imahe ng proseso ng paggawa. Kahit ang paggawa ng simpleng espada ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Tinuring ni Halpa si Van bilang kaiyahiya sa pamilya at itinaas ang kanyang espada upang patayin siya sa mismong sandali. Sa huling saglit, lumapit si Mercia, ang nag-iisang kapatid na tunay na nagmamalasakit kay Van, at humarap sa kanya, hinihikayat ang kanilang ama na itigil ang gagawin. Pinaalala niya kay Halpa ang isang liblib na baryo sa pinakalayong dako ng kanilang nasasakupan, isang pamayanan na may halos 100 tao lamang at walang espesyal na halaga o kakayahan. Dahil sa kalayo nito, kulang din ang baryo sa tapat na pagsunod sa kanilang pamilya. Iminungkahi ni Mercia na ipadala si Van doon bilang kinatawan upang tulungan silang mas higpit na kontrolin ang baryo, na sinasabi na mas mabuti ito kaysa patayin siya. Pumayag si Halpa sa ideya at inutusan si Van na ihanda ang kanyang mga gamit at agad na lisanin ang mansion, pinaalalahanan siyang huwag magtagal. Pagkatapos umalis ni Halpa at ng iba pa, humingi ng paumanhin si Mercia sa hindi niya pagagawa ng higit pa. Sinasabi na ito na ang pinakamahusay na kinalabasan batay sa paniniwala ng kanilang ama tungkol sa mahika. Nagpasalamat si Van sa kanya, at nangako si Mercia na susuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, sinimulan ni Van ang pag-empake ng kanyang mga gamit. Nagulat si Till na ipapalayas ng Marquis ang sariling anak sa isang malayong baryo dahil lamang sa uri ng kanyang mahika, ngunit sinabi ni Van sa kanya na inaabangan niya ito. Bilang Panginoon ng isang liblib na baryo, maliit lang ang inaasahan niyang responsibilidad at umaasa siyang magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Ipinagbawal ni Halpa sa kanya ang pagdadala ng anumang mga kabalyero, ngunit sa tulong ni Mercia, kumuha si Van ng humigit kumulang 10 adventurer upang dalhin ang kanyang mga gamit. Biglang humabol si Till at humiling na sumama, at pumayag si Van. Dumating din si Dee at inalok na sundan si Van para magpatuloy ang kanilang pagsasanay, isang bagay na mariing tinutulan ni Van. Pinaalala niya kay Dee na ipinagbawal ni Halpa ang lahat ng kabalyero na sumama sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Dee. Pinili rin ng punong butler na sumama kay Van. Pagkatapos makumpleto ang mga paghahanda, sila ay umalis patungo sa malayong baryo. Ang paglalakbay ay dapat lihim, dahil ayaw ni Halpa na malaman ng iba na ipinatapon si Van. Ngunit minahal siya ng mga taga-bayan at agad siyang nakilala, nagtipon upang bigyan siya ng engranding pamamaalam habang siya'y umaalis. Sa paglalakbay patungo sa kanilang bagong lungsod, ipinakita ni Van ang pambihirang husay niya sa production magic, na sana raw ay may tunay na praktikal na gamit. Matapos ang mahabang paglalakbay, malapit na silang makarating sa nayon na magiging tahanan nila. Sinabihan ni Van si Kamzen na huwag magpakapagod, at tiniyak na maaari siyang bumalik anumang oras kapag napagod siya. Kung hihingi man siya ng tulong sa kanyang kapatid, tiyak na aalagaan nito si Van, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Nangako siyang gugugulin ang buong buhay niya sa tabi ni Van at balak niyang tuparin ang pangakong iyon, idinagdag pa na handa niyang isugal ang sariling buhay para sa kanya. Namula si Van at nagtanong kung parang alok ba iyon ng kasal. Diretsahan niyang sinagot na mahal niya si Van. Dahil naging alangan ang sandali, nagpatuloy na lamang sila sa paglalakbay. Biglang huminto ng marahas ang karwahe. Pagtingin nila sa unahan, napagtanto nilang nasa krisis ang nayon at inaatake. Mabilis na tinipon ni Van ang kanyang mga kasama upang bumuo ng estratehiya para mabawi ang nayon. Sinabi ni Den na malamang ay mga tulisan ang mga umaatake. Nakikita ni Van na napapaligiran ang nayon ng mga mamamana sa lahat ng panig, ngunit walang pinsalang na idudulot ang kanilang mga palaso. May nagtitipong mga tao sa harap ng tarangkahan habang nananatiling nakatago ang mga taga-nayon, hindi makaganti. Mabilis na nagbilang si Van at tinatayang nasa 50 kalaban ang naroon, na lubhang mas marami kaysa sa kanila. Iminungkahi ni Den na sumugod at harapin ang mga umaatake, kumbinsidong magtatagumpay sila kung kikilos ng magkakasama. May isang lalaki ang nagbabala na mapanganib ang plano dahil sa dami ng kalaban. Sumagot si Den na nauunawaan niya ang panganib, sapagkat maraming beses na siyang lumaban sa unahan. Alam niyang magkakaroon ng mga sugatan at mamamatay, ngunit naniniwala siyang may daan patungo sa tagumpay.
May isang adventurer ang nagpaalala na inupahan lamang sila bilang mga escort at hindi sila tatanggap ng mga gawain na maglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang mga kasama. Tumugon si Den na ang nayong ito ang unang teritoryo ng kanyang Panginoon at ang unang mga taong nasasakupan nito, at tinanong kung kailan pa nila huhugutan ang kanilang mga espada kung hindi sa ganitong krisis. Iginagalang ng adventurer ang dangal ni Den ngunit sinabi nitong hindi sila saklaw niyon, dahil sila'y mga adventurer lamang. Tinanggap ito ni Den at hiniling na kahit man lang ay protektahan nila si Van. Tumutol ang butler, sinasabing kung mabubuwal si Den, wala nang kinabukasan kahit mabawi pa ang nayon. Sa kabila ng kanyang edad, inihayag niyang isa siyang 4-element mage, ikinagulat ng lahat. Idineklara niyang magtatayo muna siya ng isang hadlang habang ligtas na aatake ang mga adventurer mula sa likuran nito. Nang lumipat ang atensyon ng mga kalaban sa hadlang, sasagupan ni Den at ng kanyang mga tauhan ang mga ito mula sa mga gilid gamit ang magkakaugnay na sorpresa, na malaki ang pagpapabuti sa kanilang tsansa. Tinanong ni Van kung balak ding lumaban ng butler. Sumagot siya ng oo, ipinaliwanag na kung titigil siya sa pag-atake, magiging pain lamang siya at mamamatay si Den at ang iba ng walang kabuluhan. Tumanggi si Van na tanggapin ang kamatayan ng kanyang butler, ngunit iginiit nito na may halaga pa rin ang kanyang mga paninikip na mata at hiningi kay Van na igalang ang kanyang hiling. Muling tumutol si Van, pinaalalahanan siya ng mahabang paglilingkod sa pamilya Marquis. Pinayuhan din niya si Den na huwag magpakasapalaran, dahil bahagi pa rin sila ng pangunahing orden ng mga kabalyero. Ang pagkawala ni Den, ang kanilang pinakamalakas na mandirigma at strategist, ay hahadlang sa paglago ng teritoryo. Inalok ni Van ang kanyang sarili bilang bait, ngunit tumanggi ang kanyang katulong. Nagboluntaryo rin si Common na ilihis ang pansin ng kalaban. Ipinaliwanag ni Van na hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ng isang mahal niya at sinabi na dapat mabuhay si Camden hanggat maaari ngayon na siya ay malaya. Pinili niyang sumulong sa harap sa ibabaw ng karwahe, habang nagbibigay ng long-range na suporta ang iba mula sa gilid. Sa kabila ng pagtutol, idineklara ni Van na araw-araw siyang nagsasanay ng espada kasama ang vice commander ng mga kabalyero at hindi basta-basta babagsak. Sa kanyang isip, naniniwala siyang kahit kamatayan ay magiging marangal kung ibibigay ng isang Panginoon ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Hiningi niya sa kanila na iwan ang kanyang katawan at itago ang kanyang pangalan upang maiwasan ang gulo para sa pamilya Marquis. Lumipat ang eksena sa mga adventurer na nag-uusap sa kanilang sarili, napapansin na hindi pa nila nakilala ang tunay na mabubuting Maharlika, puro mayabang lamang. May nagtanong kung bakit tinanggap niya ang misyon, at sumagot siya na plano niyang manatili ng matagal sa teritoryo ni Marquis Feltia. Biglang lumitaw si Van, nagpapasalamat sa kanya sa pagtanggap ng trabaho. Inamin ng lalaki na marahil ay may ibang uri rin ang ilang Maharlika. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpa siya ang adventurer na lumaban sa harap, sa pagkakataong ito ipinagkakatiwala ang kanyang buhay kay Van. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng batang lalaki, ipinaliwanag niya na kung handang isugal ng isang bata ang sariling buhay, hindi niya maaaring tanggihan. Sumasang-ayon ang kanyang mga kasama, sinasabi na palagi nilang hinamak ang mga Maharlika ngunit hindi pa nila nakilala ang isa na nag-aalala sa pangalan ng lahat tulad ni Van, kaya't nagtitiwala sila sa kanya. Pinili rin ni Den na sumulong, naniniwala na ang pagprotekta kay Van doon ay katumbas ng pagprotekta sa kinabukasan ng pamilya Marquis. Sumunod si Ispata, na nagsabi na bilang Panginoon ng lupain, hindi dapat kumilos ng pabaya si Van at dapat niyang unawain ang pain ng dala ng pagiging tagapagmana. Pagkatapos, binago niya ang estratehiya, hadlang muna, long-range na atake, si Den sa kaliwa, at si Ortho sa kanan. Napansin ng isang adventurer ang kapangyarihan ng mage at labis na humanga. Sabi ng isa pa, kung tumanggi siya, siya sana ang naglagay sa sarili sa panganib. Tinawag niya si Van na isang bihirang talento at sinabi na, kung posible, nais niyang makita itong maging hari. Di nagtagal, inatake ang mga mananakop mula sa likuran, isa-isa silang bumagsak. Nalito, sinubukan nilang tumugon, ngunit sumulong si Den kasama ang kanyang mga kasama, na walang kahirap-hirap na nilalabanan ang mga kaaway. Sa kanyang presensya lamang, maraming kaaway ang napipilitang umatras. Isang mandirigma ang sumugod sa support line at muntik ng tamaan ng isang babae, ngunit sumugod si Van, pinutol ang mga binti ng kalaban, at mabilis itong tinapos.
Nagbabala si Van na maaaring may iba pang kaaway sa paligid at nananawagan ng pag-iingat. Ang ginigigil na babae ay nakatitig sa bata, nagtataka kung anong uri ng batang kayang iligtas siya ng ganito kalamag ang ulo. Hindi nagtagal, lahat ng kaaway sa lugar ay nasupil at nahuli ng walang pinsala. Nang matanggap ng adventurer ang napagkasundo ang bayad, itinuturing na tapos na ang misyon. Gayunpaman, ipinakita niya ang interes kay Van, iniisip na kahit hindi ito magdudulot ng kita, maaaring sulit ang manatili doon. Isang kasapi ang tumanggi, nakatali sa tungkulin sa ibang lugar. Pinili ng babae na manatili, dahil nailigtas siya ni Van. Nagpa siya rin ng iba na manatili, napagtanto na iba siya sa lahat ng maharlikang kanilang nakilala. Bagaman wala pang 10 taon ng edad, nais nilang masubaybayan ang taong kanyang magiging at pinili nilang suportahan siya pansamantala. Sinabihan si Van ng kanyang katulong na babae, na kung balak niyang isugal ang buhay ng ganito pala, dapat ang kanya na lang ang gamitin bilang pain sa halip na sarili niyang buhay, at iniutos sa kanya na huwag na muling kumilos ng pabaya. Sa sandaling iyon, dumating si Den, pumupuri sa resulta bilang isang tiyak na tagumpay. Napansin ni Espada na nagtipon na lahat ng taga-nayon sa harap ng tarangkahan. Pagpasok nila, ipinakilala ni Van ang sarili bilang bagong Panginoon ng Nayon, ngunit natagpuan niyang nasa malubhang kalagayan ang pamayanan. Isang matandang lalaki ang lumapit bilang punong bayan at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang pagliligtas. Tinanong ni Van kung nangyari na ba ang ganitong atake noon, at tiniyak ng punong bayan na ilang beses nang naransak ang nayon sa loob ng taong iyon lamang. Tinanong ni Van kung bakit madalas itong tina-target, at ipinaliwanag ng punong bayan na noong panahon ng pamumuno ni Count Ferdinand, isang orde ng mga kabalyero ang minsang nagbabantay sa lugar, ngunit matagal na itong nawala. Napagtanto ni Van na nang nakontrol ng maras ang lugar, naiwan ang nayon sa bingit ng pagkawasak. Ipinahayag niya ang pagsisisi sa mga desisyon ng kanyang ama, naniniwala na hindi pinansin ang tunay na kalagayan ng lupain dahil maliit lang ang buwis na binabayaran ng nayon at wala itong prioridad sa mga maharlika. Sinabi ni Van na ang simpleng pagreklamo tungkol sa kalagayan ng kaharian ay walang silbi. Tinanong ng punong bayan kung nararapat bang manggaling sa isang maharlika ang ganitong mga salita. Humingi si Van sa lahat na manatiling kalmado. Ipinaliwanag na ang kanyang tinatalakay ay ang kinabukasan ng nayon. Inamin niya na mabigat ang pasanin ng maharlika at sa pagsusuri ng sanhi, malamang may mga depekto sa mga batas na itinakda ng pamilya Burlainet, ang mga nagtatag ng kaharian. Gayunpaman, ang pagbabago ng batas ng isang kaharian ay hindi madaling gawain. Tinanong niya kung alam nila kung ano ang maaaring gawin lampas sa simpleng pagreklamo. Nagmungkahi si Van ng 3 hakbang. Una, lumikha ng halaga para sa nayon upang hindi ito mapabaya ng kaharian. Pangalawa, tiyakin ng matatag na kita upang makapag-upa ng mga mersenaryo. Pangatlo, ireporma at paunlarin ang nayon ng independyenta. Sinabi ng isang residente na sinubukan na nilang pagbutihin ang nayon mismo, ngunit napakahirap nito. Sumagot si Van na nauunawaan niya, ngunit tiniyak na bilang Panginoon ng lupain, hindi niya hahayaang magutom ang kanyang mga tao. Sa kabila nito, kakaunti ang agad na nagpakita ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nagsalita si Espada. Ipinakilala niya ang sarili bilang dating punong butler ng bahay ni Marquis Fershaw at idineklara na si Van ay isang pambihirang batang talento, na itinalagang Panginoon sa edad na 8 taon at matagal nang itinuturing na isang henyo. Idinagdag niya na si Den ay dumating upang magsilbing tagapagbantay ng nayon. Nang marinig ito, tumaas ang pag-asa ng mga taga-nayon. Alam nilang naroroon na ang mga ganitong tao sa kanilang panig. May isang lalaki ang nagtanong kung si Van rin ba ay nakokontrol ang 4 na elemento. Hiningi ni Van na huwag silang maglagay ng labis na pag-asa sa kanyang mahika, ipinaliwanag na makakatulong siya sa iba pang paraan at hindi pa rin niya ganap na nauunawaan ang kanyang kakayahan. May residente ring nagtanong tungkol sa buwis, na kasalukuyang nakatakda sa 30%. Binalaan ni Van ito sa 10% lamang ng ani pansamantala, sinabi niyang mas mahalaga munang tiyakin ang matatag na buhay. Ang desisyong ito ay labis na nagbigay ng sigla sa mga taga-nayon. Nagpasya si Van na ang unang hakbang ay palakasin ang mga pader ng nayon at tinanong kung sino ang makakatulong. Sumagot ang isang lalaki na kaya niyang gumamit ng earth magic, kahit na sa huli ay magiging karaniwang pader lamang ang istruktura.
Tinanggap ni Van ito bilang sapat sa ngayon at hiniling na ipagpatuloy niya. Inararo ng lalaki ang spell, ikinagulat ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Naisip ni Van na matalino ang pag-antala sa mga susunod na pag-atake, ngunit sinabi ni Den na iwanan iyon sa kanila, dahil magtatayo sila ng maraming bitag. Hiningi ni Van ang kooperasyon ng lahat, sinasabing ang pinagsamang pagsisikap ay magtitiyak ng kasaganaan ng nayon. Pag-alis nila sa nayon, sinubukan ni Van ang kanyang production magic upang lumikha ng isang matibay na bagay. Sinubukan ng isang adventurer na sirain ito gamit ang kanyang espada ngunit nabigo, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Sa gabi, nagtanong ang isang babae kung nauubos ba ang mahika ni Van. Sumagot siya na hindi niya maramdaman ang hangganan. Ipinaliwanag na karaniwang kumokonsumo ng napakalaking mana ang production magic at nagpapahirap sa paggawa kahit ng isang bagay lamang. Kinabukasan, nagpa siya si Van na magtayo ng bahay. Plano rin niyang magdaos ng Harvest Festival o Karnabal sa hinaharap. Hindi tiyak kung kaya niyang lumikha ng buong bahay. Ini-imagine niya ang resulta at hindi nagtagal ay nakabuo siya ng malaking gusali, na ikinagulat ng lahat sa kanyang kakayahan. Walang makapaniwala kung gaano kabilis na ipatayo ni Van ang isang napakalaking bahay, at napagtanto nilang mas bagay ang production magic niya sa pamamahala kaysa sa elemental spells. Inamin ni Van na kapaki-pakinabang ang talento niyang ito, ngunit naniniwala pa rin siyang ang offensive magic ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang mga tao. Para sa kanya, mas panatag ang mga mamamayan sa lakas ng isang makapangyarihang pinuno. Ngunit iginiit ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang tunay na mahalaga. Ipinaliwanag ni Esparta na mahalaga ang ganitong kapangyarihan sa panahon ng digmaan, ngunit sa kapayapaan, nais lang ng mga tao ang isang pinunong nagpapabuti ng kanilang araw-araw na buhay. Sa sukatan na iyon, walang mas angkop kaysa kay Van. Ang ginawa niya ay pambihira, at napagpasyahan ni Orto na higit na mas malakas ang kakayahan ni Van kaysa sa karaniwang production mages. Hindi pa tapos si Van. Sinabi niyang kung magbibigay sila ng kahoy, kaya niyang magtayo ng bahay para sa lahat. Nabigla sila sa pahayag na ito, at agad inutusan ni Orto ang mga lalaki na mang-alap ng materyales. Humiling din ng mga bahay ang mga taga-nayon, at doon napagtanto ni Van kung gaano kalaki ang responsibilidad na kanyang pinasok. Gayunpaman, sira-sira na ang kanilang mga tirahan, kaya nagpa siyang simulan sa pagbabago ng buong nayon. Pumayag siyang bigyan ng bahay ang lahat, at nagdiwang sila. Mabilis na nakapagtayo si Van ng 12-12 ng bahay, at namangha sila sa lawak ng kanyang mana. Humanga rin sila sa kanyang kaalaman sa arkitektura at maayos na disenyo ng pamayanan. Tinawag niya itong grid plan, mga blok ng 4 na bahay bilang batayang unit, na may malalapad na kalsada sa pagitan. Sa ngayon, sapat na muna ang mga bahay, ngunit kapag nakakuha sila ng bato, balak niyang muling itayo ang bawat isa upang mas umangkop sa mga titira rito. Nagtayo rin si Van ng paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niya lang magkaroon nito. Pinanatili niyang simple ang batya, at pinuno ito ni Pluriel gamit ang water magic. Nang gabing iyon, matapos maligo, sa wakas ay nakatulog siya sa isang malambot at komportableng kama. Kinabukasan, nalaman niyang naghukay ang mga kabalyero ng Trinsurah sa paligid ng nayon. Natuwa si Van at sinabing mas magiging kapaki-pakinabang ito kung lalagyan ng tubig bilang moat. Kailangan din nila ng tubig para sa inumin at paliligo, kaya malinaw ang susunod nilang gawain. Ipinahayag niyang oras na para makakuha ng mapagkukunan ng tubig. Sa tulong ng kapangyarihan ni Esparta, inilihis nila ang tubig mula sa kalapit na ilog. Sabay-sabay siyang naghukay ng ilang metrong haba ng Trinsurah, habang si Dee at ang iba ay pinalawak ito ng mano-mano. Sumunod si Van sa likuran, pinatatag ang ilalim at mga pader. Malayo ang ilog mula sa nayon, at sinabi ni Teal na napakalaki ng trabahong ito. Gayunpaman, pinaalalahanan sila ni Van na mahalaga ang tubig. Nakakapagod ang gawain, ngunit nakakatuwang magsikap para sa iisang layunin. Ang mas maayos na kalagayan ay makakaakit din ng mga mangangalakal, na mahalaga para sa tahimik na buhay na nais ni Van. Tinataya niyang aabutin ito ng 1 linggo. Ngunit di nagtagal ay sinabi ng mga manggagawa na tanaw na nila ang nayon. Nagpatawag si Van ng pahinga, kahit kaya na nilang marating iyon sa loob ng ilang oras kung magpapatuloy sila. Gusto ni Dee na ituloy ito bilang pagsasanay, ngunit napagtanto niyang masyado ng pagod ang iba para magpatuloy. Kinabukasan,
Inanunsyo ni Van na tapos na ang kanal at dadaloy na ang tubig papunta sa nayon. Nagpasalamat siya sa lahat sa kanilang pagsisikap at inutusan si Esparta na buksan ang tarangkahan. Damaloy ang tubig, ikinamangha ang mga taga-nayon. Ngayon, pinalilibutan ng moat ang pamayanan, kaya mas mahirap na para sa mga tulisan ang umatake. Dahil nag-aalala siya na maaaring magdulot ng pagbaha ang malakas na ulan, pinag-isipan ni Van na magdagdag ng lawa sa likod ng nayon. Pumayag si Esparta, at binanggit na maaari itong magsilbing imbakan ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Agad itong itinayo ni Van, at halos hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa pagbabago. Ang lugar na dating kulang sa tubig ay ngayon may moat at lawa. Dahil kay Van, hindi na kailangang bumiyahe araw-araw papunta sa ilog. Nagpasalamat ang punong bayan, ngunit itinanggi ito ni Van. Masaya na siya na magiging mas madali ang buhay para sa lahat. Gabing iyon, naglalakbay ang isang babae na si Lady Art kasama si Panamera. Binanggit ni Panamera na malayo pa ang liblib na nayon at pinayuhan si Art na magpahinga. Kinabukasan, natapos ni Van ang isang napakalaking pader pandepensa, ang rampart. Ang dating simpleng hadlang na lupa ay naging matibay na kuta. Ang malapad nitong ibabaw ay nagbibigay daan sa mga gwardya na magpatrolya. Natuwa ang mga taga-nayon, kampante na makakapahinga sila ng maayos kahit umatake ang mga tulisan. Namangha ang lahat nang sabihin ni Van na hindi pa sapat ang depensa, gusto niyang mas panatag ang pakiramdam ng mga taga-nayon. Naggawa siya ng ilang simpleng crossbow, ngunit nang matapos, lahat ay namangha. Ang mga ito ay talagang hindi basta-basta. Naglagay pa siya ng mga kalasag sa harap, para makapaputok ang mga gwardya habang protektado. Pinapakita ng disenyo kung gaano kakayahan ang production magic niya. Bagamat maliit ang nayon, ngayon ay parang isang kuta na lungsod na ito. Lahat ay sang-ayon na walang puwersa ng tulisan ang makakapasok dito. Sinabi ni Dina kung alam ng hari ang tunay na kakayahan ni Van, sana ginawa siyang pinuno ng bahay sa halip na ipatapon dito. Inisip ng hari na mahina si Van, ngunit ipinapakita ng nayon na sapat na ang kanyang lakas para sa labanan. Iginiit ni Dina na maaaring siya ang pinakamalakas sa lahat. Ngunit sinabi ni Esparta na mas mainam gamitin ang kapangyarihan ni Van para sa proteksyon. Nagsimula silang magtalo hanggang pinakalma sila ni Van, na nagsabing walang saysay ang mag-focus sa kanilang sitwasyon, mas mabuti pang gamitin ang mayroon sila. Nagutom sina Jessa at Von, kaya naghanda si Til ng pagkain, bagamat kakaunti ang sangkap. Binanggit ni Esparta na mahalaga ang depensa, ngunit kailangan din ng nayon ang tuloy-tuloy na kita. Bukod sa ilang mga ngalakal na bumibisita buwan-buwan, kulang sila sa koneksyon. Sinabi ni Van na hindi ito urgent, dahil sapat na ang kanilang ani para sa lahat. Ngunit nang mapansin ni Esparta na kulang sila sa sangkap para sa paboritong matamis na pastry ni Van, agad niyang binago ang kanyang desisyon. Nakakatakot para sa kanya ang ideya na mawalan ng mga ito. Ipinahayag niya na kailangan nilang makahanap ng produktong maibebenta ng nayon. Iminungkahi ni Kamson na ibenta ang mga kahoy na blok na ginagawa ni Van, ngunit tumanggi si Van. Dahil siya lamang ang makakagawa nito, hindi ito praktikal na produkto. Nagbigay ng iba pang ideya ang iba, ngunit napagtanto ni Van na hindi madaling makahanap ng bagay na kakaiba sa nayon. Pagkaraan, nalaman ni Van na nag-aatubili sina Til at Kamson na gamitin ang kanilang mga sandata. Regalo ito mula kay Van, kaya natatakot silang masira ang mga ito. Iginiit ni Van na kailangan nilang magsanay para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ni Zara na huwag mag-alala at ipinakita ang kanyang Orc Knight Shield, matibay ngunit flexible, at maingat sa kanilang mga espada. Mukhang mahina ang unang suntok ni Kamson, ngunit biglang bumagsak ang kalasag, hati sa dalawa. Namangha ang lahat na isang ganitong banayad na tama ay nakapagdulot ng ganoong pinsala. Bagamat kahoy lamang ang espada, nagulat si Van sa talas nito. Inaayos ni Van ang kalasag nang dumating si Orto, nagtatanong tungkol sa ingay. Dinala niya ang bagong hinukay na ore at tinanong kung gusto ba itong bilhin ni Van. Ipinaliwanag ni Orto na puno ng malalakas na halimaw ang mga kagubatan malapit sa kabundukan, kaya wala pang nakapagmina roon dati. Dahil dito, sagana ang mga bihirang ore. Nakakita na sila ng bakal, tanso, pilak, at pati kaunting ginto. Talagang namangha si Van nang ibunyag ni Orto na nakadiskubre sila ng mithril ore. Kung ganitong kayamanan ang nasa paanan ng bundok,
tiyak na mas marami pa ang nasa tuktok. Kumuha si Van ng isang piraso ng bakal at walang kahirap-hirap itong piniga hanggang maging solid ang bakal na block, na ikinamangha ng lahat. Inamin niya na hindi niya ito sinunog upang linisin ang mga dumi, kaya hindi siya sigurado sa kadalisayan nito. Masaya si Zara at nagtanong kung maaari ba siyang gawaan ni Van ng espada. Dahil nagalit siya sa pagkasira ng kalasag, pumayag si Van. Humiling si Zara ng isang longsword at isang short sword. Dahil ito ang unang beses ni Van na gumagawa ng mga sandatang bakal, nagsumikap siyang lubusan, maingat na hinuhubog ang mga talem at pinapatalas ang mga gilid. Di nagtagal, tapos na ang parehong espada. Bilang kanyang unang customer, nakatanggap si Zara ng dagdag na detalye sa pagkakagawa ng espada. Tuwa na tuwa siya sa short sword, at kahanga-hanga rin ang longsword. Agad namang humiling ng mga sandata ang iba pang adventurers. Paalala ni Van na sila ang nangalap ng ore, kaya makatarungan lamang na siya ang gumawa ng kanilang kagamitan. Nang matapos siya, lahat ay sang-ayon na maaaring mabenta ang mga sandata sa mataas na presyo. Pagkatapos, pinag-aralan ni Van ang mithril ore, iniisip kung gaano kalakas ang mga talem kung gagawin mula rito. Nainteres si Esparta, at sinabi na karaniwan, hindi makikita ang mga metalikong ore sa mga kagubatan. Ang tanging posibleng dahilan ay may kalapit na dungeon. Sinabi niya kay Van na ang pagtuklas ng isa ay maaaring lubos na baguhin ang kanilang kalagayan. Maraming tao at kalakal ang malapit ng dumaan sa nayon. Ikina-excite ito ni Van, kung may dungeon malapit, tataas ang halaga ng pamayanan. Ang mga dungeon ay nagtataglay ng napakaraming yaman, pati na ang mga hiyas na maituturing na pambansang kayamanan. Karaniwan, kapag narinig ng guild ang tungkol sa bagong dungeon, nagtatayo sila ng sangay sa pinakamalapit na bayan. Ngunit napansin ni Van na wala ang kanilang nayon ng kakayahang tumanggap nito. Pumayag si Esparta, magdadala ang guild ng mga adventurer, mga ngalakal, at pati na ang chivalric order, ngunit kulang sila sa pagkain, pasilidad, at infrastruktura para suportahan ang ganoong dami ng tao. Kung kumalat ang balita, maaaring umatake ang mga kalapit na bansa upang sakupin ang dungeon. Higit pa rito, pinaalalahanan ni Van ang lahat na siya ang itim na tupa ng kanyang pamilya. Kung malalaman ng kanyang ama na may halaga ang liblib na nayon na ito, maaaring ipapasa siya sa ibang lugar. Kaya kailangan niyang palakasin muna ang nayon at ipakita ang resulta bago ipahayag ang anumang dungeon. Sang-ayon si Orto at sinabi na iiwasan nila ang pinaghihinalaang lugar habang nangangalap ng mga kagamitan. Alam ni Van na malaking kita ang maaaring makuha ng mga adventurer kung iuulat nila ito, kaya nagpapasalamat siya na nagpipigil sila para sa kapakanan ng nayon. Pagkaraan ng ilang panahon, humanga si Van sa natapos na gawain at inanunsyo na tapos na ang kanilang malaking renovasayon. Tinanong ni Till kung talaga bang hindi siya nauubos ng mana matapos magtayo ng napakaraming bahay at sandata. Sinabi ni Van na maayos lang siya, kaunti lamang ang pagod. Bigla, dumating ang isang mensahero na dala ang kagyat na balita, papalapit ang mga armored lizard sa nayon. Agad inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng pader, itinaas ang drawbridge, at isinara ang tarangkahan. Nang inig ang mga taga-nayon sa takot, alam nila kung gaano delikado ang mga halimaw na ito, ngunit nanatiling kalmado si Van. Naiintindihan niya ang kanilang takot, ngunit pinaalalahanan sila na nakasalalay sa kanilang mga aksyon ang kapalaran ng nayon. Nangako siyang ipagtatanggol sila, ngunit sinabi niyang hindi niya kayang protektahan ang lahat ng mag-isa. Hinihiling niya ang kanilang lakas upang sama-samang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Hindi pumayag ang mga taga-nayon na iwan si Van sa laban. Nagmungkahi silang lumaban bilang iisang puwersa, naniniwala sa mas mataas na tsansa ng tagumpay kapag nagkakaisa. Labis ang pasasalamat ni Van sa tapang at suporta nila, at pinasalamatan niya ang lahat. Inutusan niya silang magmadaling pamwesto sa mga muog para ihanda ang depensa. Agad nilang sinuong ang utos niya nang walang alinlangan. Wala naman ang pangkat ni Ortho dahil mas maaga silang nangaso, kaya't wala silang maitutulong sa sandaling iyon. Naghanda si Van na pumunta sa muog, ngunit huli na siyang pinigilan ni Till, na labis ang pag-aalala. Kitang-kita ang kanyang pangamba, at dahil dito, pumalit si Dee. Inihayag niya na siya na ang aakyat sa muog at mag-uulat ng sitwasyon. Matapos masusing sumilip, iniulat ni Dee na may humigit kumulang 40 armored lizard papunta sa nayon, mas marami kaysa inaasahan ni Van.
Nabahala siya dahil kahit bihasang veterano ay mahihirapang pabagsakin ng isa lamang. Tila mabigat at halos walang pag-asa ang sitwasyon. Ngunit tumanggi si Dee na sumuko. Iginiit niyang hindi opsyon ang pag-atres, at inutusan ang lahat na ihanda ang mga balista. Ipinahayag niyang ni minsan ay hindi pa siya natalo, at hindi rin ito ang unang hamon na hinarap niya. Nagpasiklab ang kanyang mga salita ng tapang sa lahat. Sunod-sunod nilang pinaputok ang mga bolt, at napabagsak ang 10 armored lizard. Namangha si Dee sa lakas ng mga likhang bolt ni Van. Mabilis silang nag-reload at muling nagbato, na tuluyang napabagsak ang sumunod na pangkat ng halimaw. Nagkaroon muli ng pag-asa at galak ang lahat. Ngunit panandalian lamang ang ligaya. Naubos na ang mga bolang bakal, at may natitirang armored lizard na papalapit. Kumalat ang takot, at alam ni Dee na kung hindi kikilos, magugunaw ang nayon. Kaya't napagpasyahan niyang lumahok sa labanan at ipagtanggol ang lugar. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Van at inutusan na gumamit ng bowl ang kahoy. Naguluhan ng ilan, paano makakatama ang kahoy sa balat ng halimaw na kasing tigas ng bakal. Ngunit buo ang tiwala ni Dee kay Van at sinunod ang plano, iniutos sa mga kabalyero na ikarga ang kahoy sa balista. Sa labis na ikinagulat ng lahat, tumama ang bowl ang kahoy sa ulo ng mga armored lizard. Sapat ang lakas upang tumagos at pabagsakin ang mga ito. Nalipol ang natitirang halimaw. Namangha si Dee sa kahusayan ng plano, kahoy ang naging sandata nila. Nang ipahayag ni Dee ang tagumpay, sabay-sabay nagdiwang ang nayon. Para kay Dee, halos hindi kapanipaniwala na nagawa nila ito gamit ang kaunting bala at walang nasawi. Lalo niyang napatunayan na si Van ay isang pambihirang lider na magbabago sa kinabukasan ng nayon. Matapos ang laban, sinimulan nilang balatan at katayin ang mga armored lizard. Nagkaisa ang mga taga-nayon sa pagputol, paglilinis, at pagproseso ng lahat ng nakuha mula sa mga halimaw. Nang makita ni Van ang dami ng karne ng armored lizard, iminungkahi niyang magdaos ng malaking selo-salo sa gabi bilang selebrasyon ng tagumpay. Naniniwala siya na karapat-dapat silang magpahinga, kumain, at magsaya matapos ang mapanganib na laban. Sa selo-salo, maayos at masaya ang lahat. Nagpasalamat sila kay Van, at natuwa na may Panginoong tulad niya sa nayon. Marami ang naniniwalang siya na ang karapat-dapat na protector at leader. Masigla ang damdamin ng lahat, at ramdam ang seguridad at pag-asa dahil sa pamumuno ni Van. Habang nagkukulob sa paligid ng apoy, kinausap ni Ortho si Van tungkol sa halaga ng mga armored lizard. Ipinaliwanag niya na kung ibebenta sa mga ngalakal, karaniwan ay 20 ginto bawat isa, ngunit karamihan ng karne ay nasa Syra bago may benta. Kapag ibinawas ang gastos sa transportasyon, aabot lamang sa 8 ginto bawat isa ang kikitain. Kinwenta ni Van sa isip ang kabuuang kita batay sa dami ng karne, mga 300 ginto. Sa dating buhay niya sa Japan, katumbas iyon ng humigit kumulang 300 milyong yen, kaya't nagpasaya at nagulat siya sandali. Ngunit ipinaalala ni Esparta kay Van na kapag ang nayon ay kumita ng higit sa 100 ginto, 50% nito ay babayaran bilang buwis sa marquis. Nagalit si Van, mawawala ang kalahati ng pera. Ngunit higit pa rito, ikinabahala niya ang atensyon na maaring maidulot nito. Kung maibebenta ang karne, madali silang mapapansin ng mas mataas na awtoridad. Nangamba si Van na kapag nalaman ng ama ang tagumpay at yaman ng nayon, baka ipalayas siya sa ibang lugar. Nangyari ito, mawawala ang matagal na ninanais niyang tahimik at payapang buhay. Lubos siyang nag-aalala sa ideya ng pamimilit at pagkawala ng kanyang katahimikan. Ipinaalala ni Esparta na may paraan upang mapanatiling lihim ang sitwasyon, ibigay kay Mura, nakatatandang kapatid ni Van, ang kredito sa paglupig sa mga armored lizard. Sa ganitong paraan, mapapanta sa kanya ang karangalan, at hindi gaanong mapapansin ang nayon. Makakatulong ito protektahan si Van at ang buong pamayanan. Pinag-isipan ni Van ang plano at napagtanto ang galing nito. Sumasang-ayon siya na makatwiran na ibigay ang kredito kay Mura, lalo't wala pa itong malaking tagumpay sa pangalan. Kinabukasan, dumating sa nayon ang 2 mangangalakal. Ayon sa kanila, maliit at liblib lamang ang nayon, ngunit nagulat nang makita ang kaunlaran nito. Ipinakilala ang kanilang sarili bilang Bell at Rango, kinatawan ng isang kilalang trading company. Inimbitahan sila ni Van sa loob ng nayon upang masilayan ang tagumpay ng malapitan.
Nagulat ang mga mangangalakal sa dami ng balat ng armored lizard, hindi nila inasahan na kaya ng maliit na nayon talunin ang ganitong dami ng halimaw. Bahagyang natakot sa lakas ng pamayanan, agad pumayag si Belle na bilhin lahat ng balat at magpapadala ng tauhan para dalhin ito pabalik. Natuwa si Van nang marinig ang balita, dahil mabilis masisira ang karne kung hindi agad magagamit. Sinabi pa niya na pwede silang kumuha ng kaunti ng libre kung kinakailangan. Bilang kapalit, ipinakita ni Van sa mga mangangalakal ang mataas na kalidad ng mga sandata ng nayon at tinanong kung interesado silang bumili. Masusing sinuri ni Belle at Rango ang mga sandata at labis ang paghanga. Pumayag sila na bilhin lahat. Hiniling din ni Van na tulungan silang i-promote ang produkto para tumaas ang benta. Nag-atubili sandali si Belle at Rango, na plano palang gumawa ng monopolyo, ngunit tinuring ni Van silang inosente. Tahimik niyang ipinaliwanag na mas mabuting unahin ang kita bago lumakas ang demand. Iminungkahi niyang magbukas ng tindahan sa nayon mismo. Nagulat at labis na nagpasalamat si Belle at Rango sa kanyang kagandahang loob. Hindi nagtagal, sa loob ng 5 minuto, nakatayo na ang tindahan, nagulat ang mga ngalakal sa bilis ng konstruksyon. Samantala, nakita sina Art at Panamera sa labas ng nayon, sabik malaman kung totoo ang balita na ang Panginoon ng nayon ay isang henyo. Pagkatapos, kinausap ni Esparta si Van tungkol sa paglago ng nayon. Iminungkahi niya na planuhin na ni Van ang hinaharap para umabot sa humigit kumulang 10,000 katao. Sa simula, napaisip si Van sa sobrang bilang, ngunit ipinaliwanag ni Esparta na kailangan ng maraming tao para bantayan ang nayon, protektahan ang pasilidad, at panatilihin ang kaayusan. Tiniwala si Van sa payo ni Esparta, kung inirekomenda niya, mabuti ito. Naisip ni Van baguhin ang anyo ng nayon sa hugis bituin para mas madaling depensahan. Habang iniisip ito, pumasok ang isa sa mga kabalyero at iniulat ang pagdating ng mga emisaryo mula sa kalapit na lalawigan, Ferdinando. Hindi nagtagal, pumasok sina Art at Panamera sa opisina ni Van. Si Panamera ang unang nagpakilala bilang Viscountess mula sa ranggo ng kabalyero. Si Art naman ay ipinakilala bilang pinakabatang anak na babae ng pamilyang Ferdinando. Dumating sila upang magbigay galang at makinig sa payo ni Van. Direkta si Van, dapat nilang obserbahan ang nayon, tasahin ang kalagayan ng kaaway, at matuto sa nagawa dito. Napatawa si Panamera, namangha na isang 8 taong gulang ang nakakapag-isip ng ganoon ka-estratehiko. Nangamba ang Ferdinando County na baka gamitin ni Van ang ambisyon ng kanyang ama balang araw, kaya nag-iingat sila. Ngunit tiniyak ni Van na huwag silang mag-alala, ipinatapon lang siya sa nayon dahil hindi niya magamit ang elemental magic. Tinawag ni Panamera itong kasinungalingan, dahil nakikita niya ang kaunlaran ng nayon, humigit kumulang 5,000 katao ang lumahok. Tahimik si Van, hinayaan silang magsalita, saka napatawa. Mas pinili niyang ipakita na lang kaysa ipaliwanag. Lumabas silang lahat, at ginamit ni Van ang production magic upang gumawa ng mga blok at istruktura ng mabilis at eksakto. Hindi makapaniwala sina Panamera at Art. Ipinaliwanag ni Van na espesyal ang kanyang kakayahan sa production magic. Naalala ni Art ang kabataan niya, at nabigla si Panamera, makakatulong sana ang talento ni Van sa pagpapalawak ng kaharian. Halos kumbinsido si Panamera sa kakayahan ni Van, at inamin na ang pangunahing dahilan ng pagdating niya ay ialok ang kamay ni Art kay Van bilang kasal, upang maiwasan ang alitan sa hinaharap sa pagitan ng nayon at Ferdinando County. Sinabi ni Van na hindi kailangan ng kasal. Hanggat hindi gagawa ng matinding hakbang ang Ferdinando, walang dahilan para alitan. Inamin ni Panamera na una siyang tutol sa ideya, iniisip na magiging mayabang si Van, ngunit nang makita ang tunay nitong pagkatao, sinuportahan niya ang plano ng kasal kay Art. Inamin pa niya na kung hindi lang sa agwat ng edad, baka siya mismo ang nag-isip pakasalan si Van. Tiningnan niya si Art at tinanong ang opinyon nito. Sagot ni Art, kailangan pa ng oras para pag-isipan. Tiniyak ni Panamera na mananatili sila sa nayon magdamag, upang may sapat na oras si Art. Sumasang-ayon si Van at sa 5 minuto, ginamit niya ang mahika upang itayo ang mataas na kalidad na inn para sa kanila. Pagdating ng gabi, naghapunan silang lahat. Karamihan ng oras, kausap ni Art si Van at pinagmamasdan ang kanyang pagkatao, tapat, mabait, at responsable. Unti-unti, nahuhulog ang loob niya hindi lamang kay Van kundi pati sa mga tao sa nayon.
Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Van sina Art at Panamera sa kanilang silid. Sa pintuan, simpleng binitawan ni Panamera ang "good night" at pumasok. Habang nagpapasalamat si Art sa lahat ng ginawa ni Van, awkward niyang binati rin ng "good night". Sandaling paglaon, napagtanto ni Van na magkahawig sila ni Art sa sitwasyon, ipinadala siya bilang alay sa kasal at marahil itinaboy rin mula sa kanyang nayon dahil hindi siya elemental mage. Mula noon, pinili ni Van na unahin ang kaginhawaan ni Art sa bawat desisyon. Kinabukasan, ginaising si Van ni Natil at Common. Sinabi nilang pumunta sa lawa dahil may kakaiba. Medyo nag-aatubili siya, ngunit sumunod sa kanilang paninindigan. Pagdating sa lawa, nagulat siya, isang nilalang na parang sirena, nakalutang sa tubig. Ipinaliwanag ni Esparta na ito ay akalo, isang bihirang species. Sinubukan ni Van kausapin ang nilalang, ngunit hindi ito pinansin. Nag-alok siya ng pagkain, isang plato ng karne. Lumangoy ito at nagtanong kung pwede bang kainin. Sabi ni Van, oo. Agad nitong kinain at napansin na ito ay karne ng armored lizard. Tinanong kung saan ito nanggaling at sino ang pumapatay nito. Dahil mapagpakumbaba si Van, sabay-sabay nilang sinabi na sa kapangyarihan ni Van. Narinig ito ng akalo at lumangoy pabalik. Ngunit kinabukasan, dumating ang buong nayon ng mga akales sa lawa. Nagulat si Van, iniisip kung ito ay dahil narinig nilang nakatalo siya sa mga armored lizard. Ipinaliwanag ni Esparta na hindi ito totoo, wala pang ganitong naririnig. Isang malaking akalo, nakakatakot ang hitsura, ang lumapit at humiling makausap si Van. Tinanong kung siya nga ba ang nakatalo sa mga armored lizard. Nang kinumpirma ni Van, namangha ang lahat. Ipinakilala ang sarili bilang Latvesta, pinuno ng mga Achilles. Binanggit niya na ang babaeng nakilala ni Van kahapon ay anak niyang si Priora, at iniaalay niya ito kay Van para sa kasal. Nagulat si Van, lalo na't bata pa si Priora. Tinanong ni Van ang dahilan ng alay. Tumango si Latvesta at ipinaliwanag, matagal nang tinataboy at binabantaan ng armored lizard ang kanilang nayon. Nang marinig niya na may Panginoon sa nayon na kayang talunin ang mga halimaw, naisip niyang ang pag-aalay ng anak ay makakatulong protektahan ang kanyang mga tao at makabuo ng alyansa. Maingat na nakinig si Van at naunawaan na ito ay para sa alyansa, hindi personal. Sinabi niya kay Latvesta na hindi kailangan ng kasal at ipinaalam na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang Achilles nang hindi kinakailangang pakasalan si Priora. Nagulat si Latvesta, hindi niya inaasahan ang ganitong kalmadong tugon. Ngunit sinabi niyang kung igigiit ni Van, handa ang nayon na lumipat malapit sa nayon ni Van para sa proteksyon. Wala namang problema si Van, kaya agad siyang nagtayo ng malaking pahingahan para sa kanila, isang lugar para mag-relax, magtipon, at maging komportable. Nang makita ni Latvesta ang pahingahan, labis siyang namangha. Hindi niya akalain kaya ni Van magtayo ng ganitong espasyo sa napakaikling panahon. Lumipat ang mga Achilles sa bagong pahingahan at agad nag-enjoy. Bago tuluyang maayos, lumapit si Esparta kay Van para paalalahanan sa pag-aalaga ng imburnal ng nayon. Ngumiti si Van at sinabi na may plano na siya, may mga tubo sa ilalim ng bawat bahay, kaya kailangan lang pakawalan ang tubig mula sa lawa upang hugasan ang lahat ng dumi. Maingat na pinanood ni Latvesta ang proseso at humanga sa talino ni Van. Nag-alok siyang tumulong, ngunit tinanggihan ni Van dahil kaka-rating lang ng nayon ang mga bisita. Sa huli, pumayag siya at pinahintulutan ng ilang Achilles na buksan ang dam at pakawalan ang tubig. Pagkatapos, taos-pusong nagpasalamat si Van. Napansin ni Latvesta na dapat itong gawin ilang beses sa isang araw at iminungkahi na gawing regular na paraan ng kontribusyon sa kalinisan. Pinahalagahan ni Van ang ideya at muling nagpasalamat. Dumating sina Art at Panamera at namangha nang makita si Latvesta, dahil hindi pa sila nakakita ng akalo sa buhay. Bago umalis, tinawag ni Latvesta si Van bilang kanyang manugang, ikinainis si Art. Agad itinanggi ni Van, ngunit tumalon si Priora mula sa tubig at tinawag si Van na kanyang asawa bago lumangoy palayo, na lalong nagpahiya sa sitwasyon. Upang linawin, dinala ni Van si Art sa tahimik na lake cruise at ipinaliwanag na walang nangyari kay Priora. Naunawaan ni Art na malaking hindi pagkakaintindihan lamang ito. Ilang minuto silang nag-usap at nag-enjoy. Ngunit lumapit si Priora kasama ang ilang kaibigan. Nakita siya ni Van mag-isa kay Art, bahagyang naiinggit. Ipinaalala ni Van na hindi sila kasal,
Ikinainis ni Priora at sumisid sa tubig, malinaw ang inis. Napansin ng ibang Achilles at sinimulan nilang i-rock ang bangka, natakot sina Van at Priora. Nagpakita sila at Vesta ng seryosong ekspresyon nang marinig na nakikipag-flirt si Van kay Art. Sinubukan ni Van ipaliwanag, ngunit pumutol sila at Vesta at iminungkahi ang paligsahan. Kung mananalo ang mga Achilles, opisyal na magiging engaged si Van kay Priora. Napatawa si Van sa ideya. Biglang lumitaw si Dee at tinanggap ang hamon, bring it on. Buong suporta ang natitirang grupo. Napapayag si Van na pumili ng unang laro, volleyball. Wala sa kanila ang nakakita o nakarinig ng laro, iniisip nilang isa itong clever idea ni Van. Mas interesado sina Dee at Panamera sa swimsuits kaysa laro. Nakaayos na ang unang round, Teal at Panamera laban kay Latvesta at Priora. Agad nagulat si Van sa husay ng Achilles. Mas mahusay sila, panalo sa bawat round at nangingibabaw sa kopo ng tao. Naiinis si Teal at nais sumuko, ngunit binigyan siya ni Panamera ng pampalakas loob. Sa bagong sigla, nakapunto sila, ngunit hindi sapat upang talunin ang Achilles. Sa huli, panalo ng malinaw sina Latvesta at Priora. Si Van naman ang pipili ng huling challenge. Gusto ni Latvesta ng swimming relay. Napagtanto ni Van na hindi patas, natural na mahusay lumangoy ang Achilles. Naramdaman niya ang pressure, kung matatalo, mapipilit siyang pakasalan si Priora. Sumulong si Dee at nagboluntaryo, sinundan ni Common. Nagsimula ang karera, pinilit ni Common makasabay kay Priora at pansamantalay nakasabay bago ipasa kay Dee. Agad nangingibabaw si Dee sa karera gamit ang malakas niyang butterfly stroke, na iwan ng Achilles. Nagulat si Van sa perpektong paglangoy ni Dee at panalo sa karera. Hindi makapaniwala si Latvesta, iniisip kung paano natalo ang kanilang koponan. Ngunit may natitirang contest, si Van ang pipili. Tinanggap niya ang panalo at nag-isip. Gumawa siya ng ice maker at inanunsyo ang shaved ice speed eating challenge. Napansin ni Art na hindi pa siya nakasali, nagboluntaryo. Sumunod si Van. Lahat pumunta sa pahingahan upang simulan ang hamon. Sa simula, bawat isa ay kumuha ng ilang kutsara ng yelo at nakaranas ng brain freeze, ngunit nagpatuloy. Determinado si Van na hindi mapilitan pakasalan si Priora, at determinado si Art na manalo para sa kanya. Ginamit nila ito bilang motibasyon at sa huli, sila ang unang nakatapos at ganap na nanalo. Ipinakita ni Latvesta ang sportsmanship at inalok si Van ng kamay, ngunit tinawag pa rin siyang manugang at pinaalalahan ng alagaan si Priora, na ikinainis ni Van. Pinupuri at binabati siya ng lahat. Pinagmamasdan ni Art si Van, napapaligiran ng ngiti at papuri, at nakakaramdam ng inspirasyon. Hindi niya ito naranasan dati. Bilang bata, palaging pinababayaan ng magulang at nahihiya siya sa sarili. Nagbago nang matutunan niya ang marionette magic na nagbigay ng kalayaan sa kanyang mga manika. Sa unang pagkakataon, umaasa siyang ipagmamalaki siya ng ina, ngunit sinampal siya at ipinagbawal ang magic. Dahil dito, naging outcast si Art. Nang siya'y 10, inihanda na siyang ipakasal kay Van. Inaasahan niyang magiging bastos tulad ng ibang maharlika, ngunit iba si Van, mabait, matiisin, at may kakaibang talento sa production magic. Ginagamit niya ang magic para tulungan ang nayon, at dahil sa kanya, nagpa siya si Art na sundan ang halimbawa niya. Sinabi niya sa sarili na kung magsisikap, makikita niya ang mundo tulad ni Van. Kinabukasan, nagdao si Van ng pulong sa lahat ng taga-nayon. Inanunsyo niya ang pagtatayo ng karagdagang ramp para sa pag-unlad ng nayon. Ipinaliwanag din na bukas ay day off, kaya magkakaroon ng malaking barbecue. Labis itong ikinatuwa ng lahat at agad nagtrabaho ng may sigla. Lumapit si Art at nagtanong kung maaari ba siyang manood habang nagtatrabaho. Pumayag si Van para matuto siya. Sa kagubatan, hinahabol ni na Ortho at iba pang adventurers ang isang mapanganib na nilalang, tanda ng paparating na hamon. Sa nayon, abala ang lahat sa paghanga sa rampart na natapos ni Van sa loob ng halos 2 linggo. Matibay, mataas, at kamangha-mangha ang mga pader. Lumapit si Panamera kay Van, halatang nagulat. Inamin niyang matagal na alam ang kakayahan ni Van, ngunit hindi niya inakalang makakagawa ng ganitong bagay. Bahagyang umalimpuyos ang dibdib niya, at napatingin si Van ng may pagkagulat. Upang mapadali ang ginhawa, sinabi ni Van kay Panamera na mag-supervise sa pagtatayo ng mas maraming bahay.
Ipinaliwanag niyang darating ang merchants, adventurers, at iba pang bisita, kaya mahalagang may matitirhan sila. Inamin ni Panamera na bahagya siyang naiinggit kay Van. Pinangarap niya mula pagkabata na magkaroon ng sariling lupain. Nakita niya si Van na may ganitong kontrol at napagpasyahan niyang sa susunod na malaking labanan, magsisikap siya upang makamit tagumpay at sariling lupain. Habang tinitingnan ng paligid, napansin niya ang malalaking makina sa rampart. Tinanong niya si Van at ipinaliwanag nitong balisti, malalakas at long-range na sandata upang pigilan ang kaaway bago makarating sa pader. Pinaputok ni Van ang isa. Lumipad ang bolt ng malakas at nagdulot ng libu-libong newtons na impact. Namangha si Panamera at hindi makapaniwala na isa lang sandata ni Van ay ganito kalakas. Lalo siyang namangha nang malaman na nakagawa si Van ng higit 100 ganitong balisti. Agad niyang tinanong kung magkano ang isa, umaasang mabibili. Ngunit sinabi ni Van na hindi binibenta, na muling nagulat si Panamera. Determinado, nagtanong kung maaari ba siyang magkaroon ng isa kapalit ng pabor sa hinaharap. Pumayag si Van at natuwa si Panamera. Napagtanto niya na ang balisti ay mabigat at kakailanganin ng kariton para ilipat, ngunit maaari pang gumawa si Van ng higit kung kailangan. Lumapit si Common at iminungkahi na kunin ni Panamera ang isa o dalawa bilang demonstration. Kinuha ni Common ang espada ni Van at ginupit ang ekstrang espada ni Panamera nang walang kahirap-hirap. Lumaki ang mga mata ni Panamera sa pagkabigla. Hindi makapaniwala sa nakita at tinanong si Van kung anong materyal ang ginamit. Ipinaliwanag ni Van na ordinaryong bakal lang ang gamit ng balisti, ngunit kayang tumagos kahit sa pinakamalakas na armored lizards. Namangha si Panamera at agad nagtanong kung pwede siyang kumuha ng ilang bolts at balista. Pumayag si Van, kaya maaari niyang dalhin pareho. Biglang bumaling si Van at nakita si Ortho at ang grupo na tumatakbo palabas ng kagubatan, hinahabol ng napakalaking forest dragon. Sumigaw si Ortho at utos na bumalik sa loob ng pader upang babalaan ang nayon at ilihis pansamantala ang dragon. Namutla si Van, halos tiyak ang kamatayan ng grupo. Nag-aatubili siyang lumaban dahil panganib sa nayon. Lumapit si Panamera ng kalmado. Tiniyak niya kay Van na tutulungan siyang labanan ng dragon at utos sa lahat na lumipat sa likod ng rampart. Ipinaalam kay Ortho at sa grupo na gagamitin ang balisti mula sa malayo. Humingi ng paumanhin si Van kay Art sa nakakatakot na eksena, ngunit tiniyak niyang ligtas ito. Ang mga pinahusay na balisti ay handa na, at si Panamera ang mamumuno sa offensiba. Inutusan niya si Till na isama si Art sa loob ng pader at tawagin si Dee at iba pang sundalo. Nang makarating ang dragon sa abot ng mga sandata, pinaputok ang unang volley ng balisti. Lahat ay naiiwasan, at nanaig ang pangamba ni Van. Tila walang silbi ang kanilang pinakamalakas na sandata. Biglang sumanib ang enerhiya at inilunsad ni Panamera ang napakalaking fire javelin. Tumama ito sa dragon, sinoong ang kaliskis at nagdulot ng matinding pinsala. Namangha ang lahat sa tumpak at malakas na elemental magic ni Panamera. Ngunit buhay pa rin ang dragon. Tumama sa kaliskis, ngunit muling lumipad paarap. Inutusan ni Van ang buong volley ng bolts. Ilan ang tumagos sa pakpak, isang magandang senyales. Agad pinaputok ang pangalawang volley, ngunit mabilis ang reaksyon ng dragon, iniwasan ang lahat. Namangha si Van sa talino at bilis ng nilalang. Nakarating sina Ortho at ang grupo sa kabilang panig ng pader ng ligtas. Alam ni Van na kailangan ng maliit na pagkakataon upang makalayo ang lahat sa nayon. Lumusot si Panamera, naglunsad ng isa pang malakas na fire javelin sa dragon, sinoong ang pakpak nito at pansamantalang pinabagal. Eksaktong kailangan ni Van. Inutusan niya ang lahat na umatras patungo sa nayon ng mabilis. Ngunit nakabawi ang dragon. Tumalon ito sa rampart, at namangha si Van sa mabilis nitong paggaling. Lumapit si Esparta, gumamit ng earth spell, pinatungan ng dragon ng mabibigat na bato at pansamantalang pinigilan ito. Lumayo siya at sinabi kay Van na sapat na ito upang makarating sila sa nayon. Alam ni Van na kailangan pa rin ng dagdag na oras. Bumalik si Van sa tarangkahan at ipinaliwanag kay Panamera ang plano, gamitin ang kanyang fire javelin upang pigilan ang dragon, habang ang balisti ang tatapos sa laban. Pumayag si Panamera. Nang dumating ang dragon sa nayon, hindi pa handa ang balisti. Tumakbo si Dee at ang kanyang tauhan upang pansamantalang pigilan ang dragon gamit ang high-grade weapons ni Van.
Matapang silang lumaban, ngunit napalupig. Ang pagkaantala lang ang sapat para kay Van. Agad niyang ginamit ang fire javelin ni Panamera at pinigilan ang dragon eksakto sa plano. Handa na ang mga balisti. Pinaputok ng sundalo ang mabibigat na bolts, tumama sa dragon at nagdulot ng malakas na pinsala. Lumapit si Dee upang suriin ito, hindi gumalaw ang dragon, ngunit bumukas ang isang mata. Agad rumak si Dee at pinutol ang ulo ng dragon sa isang malinis na palo. Tuluyan nang natalo ang forest dragon. Sumigaw sa tuwa ang mga sundalo at taga-nayon. Lumapit sina Art at Panamera kay Van upang tanungin kung maayos siya. Tiniyak niyang ligtas siya. Pinuri ni Panamera si Van sa kanyang matalinong plano at napagtanto niyang kakaiba ang nayon. Hindi karaniwang nayon ang makakabangon mula sa dragon attack ng ganito kabilis. Iminungkahi ni Panamera ang Dragon Slayer ceremony para kay Dee at sa iba pang nagbigay ng huling palo. Pumayag si Van. Ginawa ito sa open square, at pinarangalan ang bawat mandirigma sa tapang at lakas. Nang tawagin si Van, pinuri siya bilang utak at estratehista, at sumabog ang masigabong palakpakan ng buong nayon. Habang nakatingin kay Van, naalala ni Panamera ang kanyang nakaraan. Mula sa pagiging mababang ranggong kabalyero, nakilala niya ang maraming maharlika, commander, lord, opisyal, ngunit wala siyang nakitang tulad ni Van. Ipinanganak sa mahabang linya ng kabalyero, sinanay siya sa elemental magic at naging commander sa edad na 16, pinuri ng hari, na-promote sa Viscountess, at nakilala ang Panginoon ng Ferdinando na nagplano ipakasal si Art sa isang lord. Nag-alala si Panamera sa simula, ngunit nang makilala si Van, nakita niyang nagbago si Art, hindi na mahiyain, nagsisimulang manguna, at ipinapahayag ang sarili. Walang pag-aalinlangan, ipinahayag ni Panamera sa harap ng nayon na bubuo siya ng alyansa kay Van. Nagulat si Van, ngunit agad niyang naunawaan ang halaga nito. Tinanggap niya ang alok, at opisyal nang nagsimula ang alyansa ni Van at Viscount Panamera.